Isang tahanan sa mundong ibabaw, sa gabay ng Diyos siya ay tumatanglaw. Masayang pamilya, Diyos ang pag-asa, ang salita niya ang gabay nila. Mga magulang, huwag ninyong kaligtaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Mga magulang sa bawat tahanan, ikaw ang muna't siyang sinusundan. Buhay mo'y ayusin, anak ay turuan, na huwag mawaglit sa kaligtasan. Mga magulang, huwag ninyong kaligtaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Kung nais mo'y mapayapa at ligaya sa buhay, ikaw ay maglingkod sa Diyos na buhay. Iyong pangunahan ang iyong tahanan, at pagsambay huwag kalimutan. Mga magulang, huwag ninyong kaligtaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Mga magulang, huwag ninyong kaligtaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa aming mga taga-subaybay ngayong hapon ay nagbabalik po ang ayon sa kasulatan, Gabay sa Mga Kabataan. So ngayong hapon po ay ito pong ating topic ay connected po dun sa ating nakaraang topic na about music. Napakaganda po ng ating topic kasi inisa-isa po talaga ni Miss Ellen G. White kung ano yung mga nararapat nating gawin sa pagtrato or paglinang ng ating mga talent sa music. Ayan ang Sister Sha, paglinang. So ngayong hapon kasama natin si Sister Sha at magdidiscuss po tayo ng mga detalye kung paano natin i-improve ang music po sa ating mga pangsariling mga talento. Ako naniniwala ko, Sister Sha, na lahat tayo ay biniyayaan ng mga magagandang musika sa ating sarili. Actually, Sister Sha, may mga tao naman na tone deaf pero nakakaawit din naman sila. At iba't iba po ang mga uri ng mga pamamaraan para papurihan po natin ang ating Panginoon. So ngayong pong hapon, before po tayo mag-opening prayer, ay babati po muna ako sa ating mga taga-subaybay. So gusto ko pong batiin, shoutout po si Brother Early 7 Strikeland. So magandang hapon sa iyo, brother. Kagabi po ay nag-live debate ang aking asawa. Talaga naman, brother, full support ka talaga. Kitang-kita ko mga comments mo doon. Ganyan rin po kay Miss Kirma. So good afternoon sa iyo. Kung anong oras man dyan sa Cyprus ba siya? Yan, so good afternoon sa iyo, Sister Kirma. Gayun na rin po, binabati po namin sina Kuya Toti at saka po ang kanyang mahal na asawa. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta po sa ating programa. Binabati rin po namin ang aming mga kasama dito sa church, si Brother Don, ang nag-iisa sa communication. Kaya binabati ko po si Brother JL na sa Sunday po ay nawa makasama ka po namin dito sa program namin sa Ask. Gayun na rin po, nagpapasalamat din po ako sa mga
patuloy na sumusubaybay at mga kapatid. Anyan si Sister Lenny Patalinhug, si Sister Ana Patalinhug, si Kuya Sam at saka buong pamilya po, si Sister Perla Ramos. Binabati rin po namin si Mr. Rocky Tulog. Ayan, so ang mentor daw ng aking asawa. At wag po kayong aalis kasi po may special guest po tayo ngayong hapong 3 to 5. So magpapatuloy pong ating programa doon po sa Ayon sa Kasulatan, Gabay sa Katotohanan. And then binabati ko rin po si Michelle Donoso dyan po sa Israel. At syempre, bago tayo mag-opening prayer, batiin po natin ang ating kasama ngayong hapong. Belated happy birthday, Sister Sharon de los Reyes. Ayan. Thank you. Nag-birthday po siya ng February 14. Ay, hindi po 15. Ayan. Tapos na daw yung... Pero sobrang advance ng celebration ni Sister siya at meron pang pa-extra kagabi. Ayan, ano. Sana all ang haba ng kanyang birthday celebration. 4 na araw. 4 days. Si Vic Soto parang 1 year. Okay, so ngayong hapon binabati ko po lastly si Alexis Di Camacho. Ayan, so shout out sa'yo. Thank you anak sa konting pa-blush on sa aking face ngayong hapon. Gana rin po kay Brother Fernando B. Camacho, nag-iintay sa ating guest ngayong hapon ay sumusundo po siya, kaya antabayanan niyo po. At ngayong hapon po, bibigyan ko po ng chance si Sister siya, baka may magusto siyang batiin sa kanyang pinaglingkuran po kahapon sa ibang iglesia. Ayan, so magandang hapon po sa inyong lahat at nawa kayo po ay nasa mabuting kaligayan, nasaan man po kayo ngayon at habang kayo nakikinig. So ang aking pong mga magulang, mag-start na po kayong manood kay Ate Kyle, Ate Amber. Ayan, so habang nasa tahanan, napakainit po ngayon, no? So siguro talaga encourage everyone to stay home. Ayan, nararamdaman na natin sa Syria ang climate change. Sobrang init. Kagabi malamig, nasa 23 degrees tayo kagabi. Pero ngayon po ay sobrang init sa labas. Feeling ko nga po, natuyo na ako. Ako yung sobrang tagal ng pag-iintay ng sasakyan. Ganon din naman kainit. Sobrang init. Kaya nadala po akong kumot para pang cover. So ngayon pumabati po ako yan sa mga live namin. Na-miss po namin kayo. So next week po, antabayan niyo po muli ang ating health. At meron po kami technical problem earlier. So next week po kami mag-air sa health. So be with us po again. Ganun po sa manaykinig sa amin. So I'm sure iba po sa inyo ngayon ay magsimula pa lang magbukas ng ating pong live. So mamaya po namin kayo babatian. Pero nais ko pong pasalamatan. Ganun sila, Sister Janet, si Master Guy Janet, Sister Ye. Sila po nag-invite sa akin sa Pag-asa Church. Napakadami po nila doon. Maliit lang ang church na pero grabing puno. As in, wala po, para mas marami pa siguro ditong maten. Ang dami talaga sa nag-uumapaw po ang iglesia nila. Ano po, at napakasaya ang paglilingkod doon sa Pag-asa Church. Thank you po sa pag-invite. At na-meet ko po doon si Nanay na isa pong nanay siya nung head elder natin doon sa Pag-asa Church. Napaka-active. Tuwang-tuwa siya Ilongga ga. Ilongga. So, kinakausap niyo po ako na sa Ilongga. So, I was happy naman na unawaan ko talaga sa ko. Tinuod. So, kasi akala hindi ko siya naiintindihan kasi nga nag-English pa ako. Kasi may mga black din silang kasama sa church. So, next time po muli, ayan, magkita-kita tayo po sa women naman. So, nakaschedule na rin po ako dun sa women. So, ganun din po kay Dr. Marina de los Santos. Ayan, Doc, alam mo na, pag may ngipin akong sira, sa'yo talaga pupunta. Meron pa akong Doc Melody pala dito. So, nag ko po kilala kasing doktor na mga dentist, so, ayan, so dalawa sila dun invite natin kasi wala naman masyadong ginagawa sa buhay. Senior citizen na yun Pero napakalakas. Pag ganun din po, ayan, sila dito po sa Sister Gumbok, ayan. Pagaling po kayo, Brother Gumbok, Sister, para ma-meet. At ganun din po pala kay Brother Mark Hermosilia sana, nandito tayo nagkita kahapon. Nagkita kami, hinanap ka niya. Nagkita kayo, ayan. Sayang. Okay lang po, may pagkakataon pa naman. Sa Thailand tayo magkikita. Kung hindi sa Pilipinas, sa Thailand tayo magkikita ngayong taong ito. So, ganoon din po sa mga, sa mga bumati po sa akin ng birthday. Ayan, so nakatuwa po. 4 na araw po talagang celebration ko. Kaya, I'm broke. Akala ko broken, I'm broke po pala. Ayan, so, nakatuwa po. Ang dami ko talagang natanggap ng mga gifts. Sa mga estudyante ko, usually yung taga-Sister galing, no? Sabi ko kasi sa mga estudyante ko, pag hindi kinagbigay, babagsak ko kayo. Hindi po. So, nakakatuwa lang po na naalala ka. Kasi pag professor ka, Sister, hindi talaga uso ang nagbibigay pag professor. Pag elementary, isang kaya sabi ni Ma'am Janet kahapon, Ma'am, siya di pa professor ka, ba't ang dami mo natanggap? So, hindi ko rin alam Kasi ang alam ko, nagbibigay lang talaga si Siya sa mga elementary at high school.
Kaso feeling ko talaga, ginawa ko po sila kasing bata. Ayan, so para feeling... so maraming salamat po. Nasaan man kayo, ganin po kay La Sister Bot. Maraming salamat po sa bango. Sa may pabango perfume, ayan, sana next year ulit. So sa mga gift po, maraming salamat sa nanalangin at sa mabuting pangangatawan at kalusugan na ating pinagpapasalamat sa Panginoon na tayo po yung makapaglingkod at makasama sa hapong ito. Okay, thank you. Babati pa po ako muli kasi ayan, ang dami nating viewers, ano. So, binabati ko si Ate Nenen, yan dyan po sa Langkaan. So, good afternoon sa'yo. Ganun na rin syempre, si Early 7 Strikeland, talaga naman magandang hapon. Umaga, tanghali, gabi, gising talaga to, sister siya. Natutulog ka pa ba, brother? Brother, shout out nga, natutulog ka pa ba? O talaga namang favorite mo ang ating mga online, okay? Oo, but praise the Lord at meron talaga tayong supporter. At saka talaga naman sumusupport siya sa comment section ng asawa ko sa live kagabi. And then, ganun na napanood yan kasi bagsak na ako kagabi. 8 p.m. Knockdown. And then shout out din po at good afternoon kay Jershon Apeha, si Prids, Darren Pahilan, Makatubal. Good afternoon po. At syempre yung beautiful daughter watching daw, Kyle Daniel de los Reyes. Sabi si manood ka na. Ayan. Okay. Ay, Sister Yes, sama ko pala sila, si Brother Jess, yung wife po niya, tsaka yung wife niya. Yung Sister wife Rose. niya, si Ma'am Rose, tsaka hindi po si Sanchez, yung ating uncle. Yan, na-meet ko sa... Brother Jess. Okay. Sanchez, Pag-asa. Sanchez. So kahapon nung sa tako, sabi nung ni auntie, hindi ko siya kakilala, tsaka yung daughter niya. Sabi niya, siya po yung nabigay ng prayer. Oo nga, sabi niya, hindi mo ba ako nakikilala? Ako ang auntie mo, ako ang asawa ni Brother Jess Sanchez. Ko, hala, kayo po pala. Ayan, so, later manghingi po sana ako ng pamasko o kaya pang bagong taon. So, ayan, so, masaya po akong ma-meet ko kayo at makilala kayo at na daw palad po tayo kahapon. So, kayo po yung manatili manood, no? So, sabi ko nga po, send ko yung, kasi wala na po sila mga live, whatever. But then, maraming salamat po sa mainit na pagtanggap. Okay, so thank you, Sister Sha. So ngayong hapon, tayo po'y sama-samang manalangin. Ama naming banal na sumasalangit ka sa hapong ito, Panginoon. Muli naman po kaming pumapailan lang upang maipabatid po sa aming mga kabataan, lalong-lalo na po sa buong pamilya ng mga Seventh-day Adventists at ganoon na rin po sa mga kaibayo namin sa pananampalataya na nawa. Ang aming topic ay kapulutan ng aral at magamit po namin sa paglilingkod po sa inyo. Salamat, Panginoon, sa biyaya po na aming kalusugan, mga pagpapalang pinansyal, spiritual at emotional. Nawa kayo ang patuloy na gumabay sa aming mga tagapakinig. Pagpalain sila, Panginoon. Ang mga may karamdaman ay hipuin niyo po na yung mapagpalang kamay. Patawarin din kami, Panginoon, kung sa inyo po kami nasumpungan, nagkulang at nagkasala. Ito lang po aming hiling at dalangin. Alang-alang na lahat sa pangalan ni Jesus, namin tagapagligtas. Amen. Ayan, so ngayon po mga kapatid, mga taga-subaybay, ang ating pong topic is almost related po dun sa topic po natin nung nakaraan. Ngunit ito po ay mas detalye. Ang title po ng ating topic ngayon is Uses of Music. Tayo po ay nasa chapter 98 na po ng Messages to Young People. So kung may mga aklat po kayong ganito, ay sabayan niyo po kami. Sa Tagalog po ata, Sister Sha, ay payo sa mga kabataan, if I'm not mistaken. So chapter 98. So i-review po muna natin, ano po ba itong salitang music? So sabi daw po ng ating mga best friend dictionaries at sa Google, ito daw po yung art that conveys or delivers our emotions, and it is also a prayer. Ito rin pala ay paraan ng ating panalangin. So ngayong hapon ay isa-isahin natin, bakit ba nilikha ang musika? Bakit ba kailangan may music? Parang pag naiisip nga natin na ang buhay ay walang music ay napakalamlam, napakalungkot. At kung may malungkot naman dyan ang tagapakinig, pag napakinggan nyo yung mga favorite songs nyo, di ba? Ay yung spirito ay muling nabubuhay. Sabi nga ito, at ang puso nating maligaya ay pwede rin po yung mapagpaligaya ng ating mga dryad bones, yung mga nanlulupaypay. So ngayon, Sister Sha, bakit nga ba kaya nilikha ang musika ng ating Diyos? Ayan, so napakaganda po nung sabi ko nga kay Sister Ye, ang haba pala ng music kay Ellen G. White, no? Actually, there is really whole chapter sa isang aklat na talagang it discusses more on about music. Kasi alam po naman natin, no, it's like, sabi nga, no, bakit nga ba? Ano ang purpose ng music sa ating buhay? Sabi nga, music is everything in our life. Because whatever we do, whatever we say, it can be music talaga o pwede natin gawing mga musika. And when it comes to our music, syempre ito po ay sa langit pa lang, no? Ito yung nagsimula sa langit. And
even the angels, it was Lucifer, he was the head of the choir in heaven with the angels singing glory to God. Sa langit pa lang talaga, Sister Yea, ay may music. Kasi it's about glory and worship and praising our Lord. Ito yung kasama sa pagpupuri. Talagang worship is a form of worship. That's why worship cannot be done without music. So talagang kapag ang mga angels nagsama-sama, sila ay umaawit. Diba, imagine mo, gusto talagang marinig siguro kahit isang anghel lang na kumakanta, parang it suits everything. Parang matatanggal talaga yung masamang spirito sa katawan mo at talagang mararamdaman mo yung kaluwalhatian ng papuri para sa ating Panginoon. Kasi they sing for the Lord only. They give the music for the Lord. It offers to the Lord, nothing more, nothing less. It uplifts praises to the Lord. Hindi siya para sa iba. Hindi talaga siya para sa ibang tao o kung kanino man, kundi talaga nilikha ang musika para ipupuri sa ating Panginoon. Kaya ganun kahalaga, Sister Yea, kasi music is for worship. Diba, sabi mo natin nung nakaraang linggo, when we sing a song, it's a prayer. Because music is a form of prayer. Kaya diba, pag mauto yung Our Father, diba, who art in heaven, ayan. So, mga musika talaga ay ginawa siya at kahit sa langit ay para lamang ipuri ito sa ating Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. Okay, so thank you, Sister Sha. So, idagdag pa natin, sabi po ni Miss Ellen G. White, ang music daw po ay to awaken in the soul devotion and gratitude to God. Di ba, Sister Sha, pag may natatanggap tayong mga pagpapala or kahit may mga pagsubok na magpapatatag sa atin, normally, we have to sing praises na pasalamatan natin kung ano yung natatanggap natin pagpapala. And we also do that to sing glory to Him. Parang ayong awit yes, na Sister Sha. Salamat sa iyo. Ayan. Okay, Nung kami po ay nasa jail ministry, ito yung laging favorite talaga ng mga nasa bilangguan. Bakit Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya ng maipagkaloob, mamahaling hiyas ng gintong. Di ba? Parang it is about praising God na parang wala akong maibigay sa'yo, Lord. Kaya pagpapuri talaga, ang aking ialay sa aking Panginoon. Kami may awit, di ba, na parang give thanks. Ayan, kahit hindi natin siya awit, pero yung awit na na meron talagang song that glorify our God that we have to sing thankfully, di ba, and joyfully for the Lord. Okay, so thank you, Sister Sha. And then magpatuloy po tayo dito sa pangalawa po. Ang sabi daw po na question natin is, sa third na po, what are the wrong uses of music nowadays? Ayan, so actually hindi lang naman sa panahon natin ngayon. Sabi nga, di ba, history repeats itself. Kung paano naman nung unang panahon ay medyo na-abuse ang paggamit ng musika, lalo na sa kapanahunan natin ngayon kasi nga ang social media, Sister Sha, ay talaga namang on hand, para bang right next to you. Hindi katulad noon, bago ka, Sister Sha, makakita ng lyrics, bibili ka pa ng song hits. Ayan, di ba? Tapos may mga sinong favorite mong singer, bibili pa tayo ng album, o kaya naman, kailangan pa natin bumili ng mga CD or DVD kasi sa radyo, hindi mo naman mapapakikinggan yung parang aantayin mo pa, mamimili ka pa ng radio station na kung saan piniplay yung favorite music mo. Ngayon, di ba, sa YouTube, pipili ka lang, select mo lang, mapapakinggan mo na immediately yung mga awit na gusto mong mapakinggan. Kaya naman sa ngayon ay napakalaki talaga ng danger, hindi lang ng ating mga kabataan. Kasi Sister Sha, pansinin mo, halimbawa may napakinggan kang musika, parang napapainda ka, parang gusto mo na ring umindayog sa tugtog. At i-discuss mo natin ngayong hapon kung ano po ba yung mga dangers na mangyayari kapag mali ang paggamit or pakikinig natin ng musika. Sabi nga po dito, isa sa mga maling paggamit ng music ngayon ay ine-exalt ang ating sarili. Pag sinabing ine-exalt, yung papuri, wala na po minsan sa Panginoon. Pag tayo nagpe-perform dito sa church, ang gusto natin mapurihan yung ating mga magaganda
magagandang boses, yung ating mga talento. Ngunit lagi natin pakaisipin mga taga-subaybay, ang lahat ng mga talento na ipinagkaloob po sa atin ng Panginoon ay hindi po yan galing sa atin. Tayo po ay isa lamang katiwala. So kung kayo po ay pinagkatiwalaan na magandang tinig, gamitin natin ito sa papuri sa Kanya sa may tamang paraan. So iba-iba po kasi tayo ng mga talents na ibinigay ng Panginoon kasi nga po sa Kanyang gawain, hindi naman po pwede lahat tayo ay pastor, lahat tayo ay teachers, or lahat tayo ay ganito. Kailangan natin we are working as a whole body. Kasi po parang tayo, di ba Sister Sha, meron tayong kamay, may paa para tayo mag-work hand in hand. Kaya po hindi natin pwede na ang isang kapatid ay hindi marunong umawit o hindi marunong mag-sermon ay hindi na natin sila binibigyan ng halaga. Iba-iba po tayo ng talento at dapat iniingatan po natin to para mapapuri ang ating Panginoon. So ano pa ba Sister Sha ang isa sa mga maling paggamit ng musika bukod dun sa itinataas nila ang kanilang mga sarili? Ayan, so alam natin, no, actually, so when the devil knows exactly how he should do when it comes to music, he will make the music talaga very powerful in one person's life. Ito yung mga bagay na kung saan minsan din natin naiintindihan. Bakit ganun nga baka importante o kahalaga ang pag-aaral ng musika? Ba't kailangan nating alamin kung bakit kailangan ihiwalay, no, ang music ng secular at ang ating music para sa ating Panginoon? Bakit hindi natin gamitin dapat sa church? Kasi there are a lot of music na it could really destroy. Sabi nga dun sa, actually it's also good, sana part ito sana ng aking one of my parang lecture, nakalagay po dito sa ayan, music is something that transcends this world. It transcends in the world. Kahit saan kasi, saan ka pumunta, sister, yung sulok ng mundo, ay may musika. Tama. Diba? Music is something that transcends the barrier of language. So kahit ano pa yung kaya, bakit ang Korean language, bakit nakakanta ng mga Filipino, diba? Nobody but you, I don't care. Ang natatandaan ko, Changbake. Oo, yan. Bombe, yan. Ayun, guro sa atin. Dati mga Korean natin. Changbake, pag may umuulan daw, di ba? Tapos, okay naman. So, kahit ano pa yan, napag-aaralan natin. Kaya minsan sa mga children department, tinuturo natin doon sa ating class, ba sa mga kabata, meron sila nung iba't ibang languages ng Jesus Loves Me. Pinag-aaralan nila yon kasi music, that transcends the barrier of language. Sabi nga, love in any language speaks, diba? It speaks in our heart in any form. Then music has the power to touch the very bottom of your soul. Imagine mo, ganun ka-powerful, no? What else? Music has the power to move your spirit. Kaya pala niya i-move yung spirit ng isang tao. Kaya diba si David, diba kapag si Saul ay meron siyang masamang spirito, he would ask David to play harp, diba? Para umalis yung masamang spirito. Ano pa po? Music has the power to pull people together and also to tear them apart. Music can make us together, but it can also have us be separated. There is a power music where we cannot see with our natural mind. So may mga powerful ang music na hindi pala natin nauunawaan na nangyayari siya sa ating pangangatawan na sa ating isipan. Pero sabi po rito sa bandang huli, kaya pang sabi niya, there are mainstream songs out there that actively worship the devil in their lyrics, and us churchgoers actually sing these secular songs because they're catchy and they have a nice beat. So, hindi lang natin siya na-exalt, no? Ang kaaway, yung ating sarili, pero mismo na-exalt din natin ang kaaway. Imagine mo, ganun siya, Sister Yeka, powerful ang isang musika. Sabi nga, it destroys the holiness pa rin ng ng ating worship. Kasi, pag pinagsama na natin ang secular at ang holy, yung mga songs natin in the church, talagang secular na rin siya. Diba? Kahit gaano pa, parang may kantang grow deeper, let me grow deeper in love. But if you listen, it's good. However, napaka-personal. Hindi talaga siya para sa pan, but it's like your personal emotion and devotion. Pero sa music kasi, it should not be ourselves, sister. Yes, sabi mo kanina, it could exalt talaga. Hindi lang po yun. It can, allure the evil spirit to live with us. When we sing this kind of songs, we invite the devil, the evil spirits to reside in us. Kaya minsan parang, ano ba itong naiisip ko? Kasi it's about more on music, diba? So may mga ganun po na, kaya pag si mami, pag kumakanta
natin sa umaga, kahit hanggang dun lang, di ba? In the heart of Jesus, there is a place for you. Hanggang dun na lang yan, Mami. Hindi na tayo matapos dyan. Pero at least naririnig mo siya in the heart of Jesus na it will be there na pag narinig mo siya, it's about Jesus Christ. Di ba? Yun yung kanyang open ang bibig sa morning eh. In the heart of Jesus. Alam mo na, gising na si Mami. Ayan, Sister Ye. Okay, thank you, Sister Sha. So, medyo magdagdagan natin na yan, no? Actually, kung nabalitaan ninyo dati, nagkaroon tayo ng parang isang malaking insidente, yung case ni New Weska, yung sa music, di ba? Actually, na-offend talaga doon si New Weska nang kinantahan siya nung nanay na I don't care. Parang, wala ka palang pakialam sa akin, ha? O sige, di pinatay sila ngayon. Kaya alam niyo po ba ang musika, katulad nga ng sinasabi namin kanina, ito ay paraan ng prayer. Kaya naman, sabi nga ni Sister Sha, kung tayo akala natin, ay kanta lang naman yan. Wala naman yan, hindi naman katulad. Pero kung kinakanta natin, yung kanta ng sanlibutan, at alam mo naman natin ang sanlibutan ay pag-worship sa kaaway, so parang nananalangin na rin tayo sa kaaway, Sister Sha. So there is a very big danger kapag po tayo ay hindi umiwas sa mga worldly songs, lalong-lalo na po doon sa mga nag-lift ng ating mga, tawag nito, yung mga erotic feeling, or yung mga sa illegal drugs, mga violence, yung mga kanta na suicidal, something like, or may mga kanta na, maraming kanta na parang, sige nga, yung mga secret love, halimbawa, pwede ba yung may secret love tayo? Secret love something song. like that. Kaya dapat, ingatan natin, kasi po, ito'y paraan ng prayer. So, kapag tayo ay kumanta ng mga pangsalibutan, parang pinupuri na rin natin talaga, hindi para talagang pinupuri natin ang kaaway. So, nagkakaroon tayo ng conflicting ideas, at ayaw ng Panginoon na naglilingkod tayo sa dalawang Diyos. Ang ating Panginoon po ay gusto niya siya lang. Ikaw naman, Sister Sha, gusto mo ba yung mahal mo, maraming mahal? Ayaw ng Panginoon. He is a very jealous God. Ang gusto niya siya lang ang ating purihin at sambahin. Kaya hindi na natin kailangan pa, ay pwede na yan. Hindi po pwede yung pwede na. Sabi nga ni Sister Sha, we should not combine, di ba, yung black and white. Kasi ang kalalabasan niyan is gray. Wala po tayong gray side. We should either be good or bad. Kaya sa kanta din natin o sa pagpili ng musika, dapat nating isipin na ito'y kasang-ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Isa pa po, diniscuss ni Sister Sha, sabi niya, Satan allures the mind from beauty and from the contemplation of eternal things. Kasi nga, winawala niya tayo sa focus natin. Alam naman natin na dapat tayo nakafocus on sa Panginoon. Eternal life. Kaso, parang ginagawa ni Satanas, hindi. Masaya dito sa sanlibutan. Ganda ng sayaw. Party sa langit. Wala ng party. At yun ang susunod nating i-discuss, Sister Sha, no? Kasi sabi daw po dito ni Ellen White, kinote niya po ang sabi niya, music forms a part of God's worship in the courts above. Ayan, bakit ba kailangan nating kumanta ng awit na kasang-ayon sa Panginoon? Kasi pala, ang langit ay kumakanta at sinasabayan tayo. Diba? So, paano yan, Sister Sha? I-discuss natin. Paano kung sintonado tayo at hindi tayo nag-practice? Sasabayan kaya tayo ng langit sa ating pag-awit? Siguro naman yan, yes, Sister Sha. So, I'm not saying naman kasi na, I mean, as you also mentioned, no, that not everybody could sing. Yes. I mean, not everybody could lead actually a congregation talaga. Kasi maraming mga iglesia ako napuntahan, mahirap talaga mag-lead ng song sa church. Kaya ang pagpapakanta sa church, hindi lang dapat yung nagpapaawit. Dapat ang mga members din ay ready to receive the blessing and ready to sing in the church. Di ba sasabi natin para kapag if you feel happy, you want to glorify God, so that you sing with your voices talaga. And you can see that the spirit of the people will also be lively. And mararamdaman mo, kaya alam mo pag sa church, pag malungkot talaga yung kanta, there's like a gloomy atmosphere in the church. Kasi nga, halimbawa, nung paggaling ng papakanta, pero yung mga kapatid mismo, yung mga puso nila ay mabigat. Yung mga puso nila ay hindi pa ready to worship God. Talagang you can feel the gloom. And that's the devil's spirit resides. Diba? Kahit sabi nga, akala ba natin pag nasa church tayo, hindi natin kasama ang mga masamang spirito? Mas memorize nga nilang Biblia, diba? Yes. They are sitting with us, making us feel uncomfortable. Kaya ang pagsimba talaga, dapat nakafocus ka. Kaya pa nagpakanta dyan ng praise Him, praise Him. Kakanta ka talaga na, praise Him, praise Him. Bakit no? We are praising God. Tapos isipin mo lagi, when you sing, you are praising and singing for the Lord. Kaya mahirap kasi kapag sintonado, minsan, syempre nawawala din yung congregation para,
pangit naman pakinggan. O kaya naman, hindi sila sabay ng piano, yung papakanta. Kasi naririnig din naman ng mga tao yan. So, parang yung kahapon na pinunta akong church sa Pag-asa, okay, magaling, okay naman po yung nagpapiano, okay, nagpapakanta. Alam mo talaga, sobrang bilis, kaya dapat alam mo yung magbasa ng nota. Kasi pag yung pianist mo ay sumusunod talaga yun sa note, iiwan ka niyan. Di ba? Hindi yan mag-aantay ng mahabang kanta mo. Kung ano nakalagay yan sa hymnal, kasi nandun yan sa hymnal, babasahin niya, 1 count ba yan, 2 counts ba yan, 4 beats ba yan, yun ang gagawin niya, yun ang bilis niya. Lalo kapag Sister Ye, pag 6/8, tsaka sobrang bilis ang kanta niya, yung inaawit natin na, ano ba to? Yun nga, yung praise him, may isa pa na mabilis din. Para kay Ayaw di Kyle yun, para mamang mga paawitin yan, yung praise him. Yan. Kasi mahirap din naman siyang tipain kapag mabilis talaga. However, it is the way that the congregation also should sing the proper way of singing. Kasi may makanta tayo na minsan iniiba natin yung tono Calm down font na nga lang, napakadali. Pero may iba pang dulo, may ibang tunog sa dulo. So yung congregation, nawiwin din pa, bakit iba? Ganyan. So that's why we have to learn it before. Parang it should be done ahead of time, a week before. Kaya yung pag-aawit natin, hindi lang po yung mga song leaders we're talking about the members of the church. Imagine mo nagpapakanta ka na, dahil pa nagkakwentuhan. Saririnig mo mas malakas yung boss na nagkakwentuhan kaysa nagpapakanta. Kaya minsan nawawala yung solemnity, Sister Ye, ng pagpapaawit o ng awitan. Kasi ang mga angels, when we started singing and we prayed, they are singing with us with harmony. Kaya nararamdaman parang may angel naman kumakanta rito. Di ba minsan parang kahit ikaw mag-isa, pero may makasabay kang kumakanta. Si Brother Jasper kasi, mag-isa lang yan. Pag may mga kumakanta, kasabay niya yung ibon. Kasi yung ibon, kumakanta kasama niya. So, maririnig mo parang may iba kang kasama kumakanta. Di ba? Parang, why may magandang boses? Di ba? Bakit kasi the angels are also singing with you and they know that you are praising God. So, napakalaga, Sister Ye, na tamang pagpapaawit, tama ang desire ng puso natin sa papakanta. At tama yung purpose natin, Sister Ye. Hindi lang kasi yung pagpapakanta. Actually, it's easy to lead us inspiration. However, sino ka ba for the past few days? Sino ka ba for the whole week? Ano ba naging buhay mo? Tapos pag Sabado, doon nakakanta. Pero ang dami mo palang darling scene, ang dami mo palang chinismis sa tao, paano kakanta? So parang kahit yung bibig mo, ayaw rin mag-open. Kasi ikaw mismo, for the whole week, hindi ka naging ready sa pag-awit ng papuri sa ating Panginoon. Kasi nga imagine mo, sister, yung bibig mo, ginagamit mo sa masamang salita. Nagbumura ka, o kaya naman nagsabi ka naman sa kapwa mo, o kaya you deceive people, di ba? You backstab your friends. May mga ganyan Tapos sa church kakanta ka ng papuri sa Panginoon, how will it be? So kailangan talaga mabago muna, di ba, Sister Ye? The desire of our heart and the intentions of our heart when we sing. Yes, okay. So, dagdagan natin yan, Sister Sha. Sabay po ni Miss Ellen G. White, proper training of the voice is an important feature in education and should not be neglected. Ayan, Sister Sha, dapat pala may proper training tayo ng ating mga boses. Kasi naman, sabi nga ni Sister Sha, hindi naman talaga pinagpala na soloist. Pwede naman tayo maging ibang kabahagi minsan sa kaya choir. May mga quartet. Yes, so dapat inaalam natin, ano kaya ang boses ko? Ako ba ay pang melody? Ako ba ay pang alto? Ako ba ay pang soprano o ano ba ako? Sa pamamagitan ng ganitong mga paraan, maitatama natin kung saan tayo naayon. Kasi minsan, si Sir Sha, pag wala tayong proper voice training, ay nagkakaroon tayo ng misconception sa ating boses. Halimbawa, feeling ko kasi soprano ako. So, kinanta ko sobrang taas, bigla akong pero feeling ko lang. At saka mga kaibigan, may mga tao po talagang tone deaf. Hindi po nila naririnig yung kanilang sarili. Pero yung iba, naririnig nila. May kaibigan ako, yung inaanak ko, nagtuturo siya ng music, piano, gitara, pero hindi siya pwedeng kumanta. Hindi niya po naririnig kung siya ay nasa tamang tono or sintonado. Kaya ang ginawa niya, nagtuturo na lang siya ng musika. Kaya dapat inaalam natin ano rin ba yung mga gift na ibinigay sa atin para ang papuri natin sa Panginoon ay maging kaaya-aya naman. Kasi nga, sabi ni Sister Sha, kumakanta ang ating mga angels.
isipin nyo po, ang nailaglag po dito sa ating sanlibot ay 1/3. At lahat ng angel na yan ay kumakanta kasama ni Satanas. At sino ang leader nila? Si Satanas, which is very perfect pagdating sa musika. Kaya yung mga kanta ng secular, napakaganda, di ba? Yes. Bakit ang secular music talagang kuwang-kuha talaga si Sir ang emotion, ang desire ng puso ng tao. Kasi bakit, no? Because Satan knows exactly, because he is a writer, a composer of music. He knows the weakest part of human being. So because of that, he could create music that could allure them. So lalo pa naman sa panahon ngayon, di ba, Sister Ye, tagal yung sexuality. Sobra ngayon, yung pagdating sa mga sexual na yung mga awit na palang mga naka-half naked na yung mga kumakanta. Tapos hanggang parang mga pornography na yung dating sa entertainment industry. Pag yung mga Super Bowl nga, di ba, nangyari pag sa grabing gaganda ng mga, parang mga nakahubad na talaga sila. Parang okay lang. So people, kaya yung kayo na habang nagja-jogging pa ako, ayan, na-meet ko rin pala sila Ma'am Alice Ramirez, sila Ma'am Jen, kayo ng umaga habang naglalakad dyan sa Kadiwa Park. Tapos habang naglalakad ako, may nagsasabi niya, yung water, yung usong-usong water na yan, Sister Berna. At totoo lang, sabi ko nga, alam mo, if people could really think exactly what's the meaning of that song, yung lyrics ng song ng water, nakadiri talaga, Sister Ye. Na parang akala mo lang magandang pakinggan. Kasi tayo, we go to the beat. Nakaaway eh. It's not really about the message of the song, but then the beat, the rhythm, of the song. Yun yung kanyang nais talaga yung saya. Na parang ayoko dyan sa Adventist, boring yung kanta dyan eh. Puro na lang mga kanta dyan, 4/4, gano'n. Wala man lang yung magandang beat at rhythm. Kaya si Satan, alam mo, pag magandang beat, magandang rhythm, magandang bass, maganda ang sa equalizer, ang gandang pakinggan, di ba? Kaya baka nagpa-party-party sa iba yung beat talagang, yung puso mo, it will pump together with that rhythm and beat of the music. However, pag napakinggan mo talaga, kung ikaw ay mag-iisip talaga, and you would go deeply to the meaning of the song, you would not like singing it. Kasi nakadiri pala yung meaning yan. Parang grabe, no? Kaya yung Paint the Town Red, hindi ko alam sinong singer, alam naman nanonood yan, mga kabataan dyan, no? If you know the singer of that, never sing and never listen to that song. Yung inaawit niya talagang is about devil talaga, Sister Ye. Hindi mo marinig sa kanta niya yung devil. Pero lahat ng ginagamit niya sa music video niya, it's about darkness and the evil spirit, the angels, Satan. Talagang yung makasama mga demonyo, di ba, mga bakla, tomboy, no? Kasama talagang parang, it is not, na parang, why we have to listen to this? But because it sounds good, it feels good, di ba? The beat is good, the rhythm is good, kaya it is good. It is cool to listen. Pero kung pag tayo po, kaya nga God is giving you wisdom, mga kabataan natin. That's why we pray for wisdom. We pray for God's wisdom and knowledge so we can discern. Diba? We have to separate ourselves from these types of music. Ano po? Okay, thank you. So punta po tayo sa sunod nating topic is music as a talent of influence. Ayan, Sister Sha, ang music pala ay talent of influence. So dito, diniscuss ni Miss Ellen G. White, katulad na banggit ko kanina, na dapat inaalam natin pang solo ba ako. Kasi ito, Sister Sha, observation. May mga tao talagang, alam mo yung pag solo lang, pag sinama mo siya sa choir, siya lang talaga ang nagsashine. Parang, kami ba mali? Siya lang ang tao. Nagigets niyo po mga kabataan, mga taga-subaybay. Meaning, minsan hindi kasi nakokontrol, kaya dapat talaga nagkakaroon tayo ng voice education. Meron naman tao na kapag siya nag-solo, ay parang iba. So, mas maganda siya kapag kasama sa chorus. So, dapat inaalam natin, ang quality ba ng voice ko ay pang solo or pwede ba akong combine? Kasi may mga tao naman talagang binayaan ng talento, pwedeng maging soloist, pwede naman kasama siya ng ibang grupo. Kaya, mga kapatid, mga kabataan, inaalam dapat natin kung ano ba itong aking talentong natanggap at dapat ay pinalalago. Hindi po ito basta-basta na parang nung nakaraan may napanood ako, Sister Sha, kakanta ako kasi favorite song ko to. So pagdating do sa mataas na natono, Sister Sha, hindi niya nakinaya. So para siyang nagmukhang video na pumiyok-piyok. Syempre alam niyo po, ang lahat ng ginagawa natin paglilingkod sa church, kapag po ito ay mayroong flow, ito po hindi, of course hindi ito kalugod-lugod sa Panginoon, meaning hindi mo pinaghandaan.
hindi ka nagkaroon ng voice preparation. Pwede ka naman magtanong, Sister Sha, habang nagpa-practice ba, abot ko ba? Ako kasi, Sister Sha, bago ako kumanta, nire-record ko yung boses ko. Pinakikinggan ko siguro ng mga 5 o 10 beses. Sabi ko, saan kaya ako may diferensya? Ano kaya? Medyo mataas ba o mababa? Baka naman napaalon-alon ko na kalimutan ko na yung anong original na talagang tono nito. Kaya dapat po inaaral natin. Hindi yung basta na kinalabit ka lang, Sister Sha, hindi ka pa nakapag-prepare. Kanta ka. Wala tayong special na, o sige. So, kung ano na lang. Tapos pagdating dito, hindi na tayo naka-after or bigla na lang natin pinatigil yung musika. Alam niyo po, ang paglilingkod sa Panginoon, hindi po dapat natin yung pinaglalaruan. Hindi po nakikipaglaro ang Panginoon sa panahon ng work. Kaya nga po, di ba, worship. Kung tayo nga, di ba, Sister Sha, kapag tayo nasa paaralan, kapag sa AUP, may mga choir dyan. Paano niyo makikita na ang uri ng pag-awit ay kasang-ayon sa harmony ng Panginoon? Try niyo pong umate ng mga mass choir na talaga namang puro Adventist. Ang sarap pakinggan para talagang nasa heaven ka na. At kahit ikaw na hindi marunong umawit, ay napapaawit ka talaga at ramdam na ramdam mo na kasama mo ang mga anghel dito na kumakanta kasama nila, Sister Sha. Ayan. Anong tanong mo ba? yung music as a talent of influence. Nakaka-impluensya pala ito sa paanong paraan. Yes, Sister Sabi mo nga kayo na, it should be enhanced. Sa totoo lang, since hindi naman tayo pinanganak ng magandang boses, it should be enhanced talaga. Kailangan talaga marunong kang makinig. You have to listen to it, you have to sing, and you should know how to change. Ang mahalaga ka sa atin, sa ating mga education, we learn how to change. We don't only stay as like that forever. Diba? Sabi mo nga, may mga tao talagang they are gifted when it comes to their voices, no? An example yan sila Ate Cal, si Amber. Yan sila kasama yun isama, kaya nilang sumama. They can really sing, kasi kay Jasper, sa AUP talagang nag-ano yan, mag-tenor yan. Talagang marinig mo siya na ito yung na-enhance yung talent niya. Hindi naman magaling kumanta si Jasper dati. Pero when he sings talaga, iba yung timbre ng voice niya. May lamlam, may lamig, may hindi masakit pakinggan. At hindi mo mararamdaman na nagpapayabang ka dun sa boss mo. May mga kumakanta kasi na they feel proud of their voice. And people can feel that. It is really quite, they can also discern actually kahit hindi man mga musician yung mga yan because marami napapakinggan yan. Si Daddy, kahit hindi yan si Daddy magaling sa music. Pero pag nakikinig yan ng mga iba't ibang churches, sabi niya may mali dito, ay iniiwan na yung ganyan. So, pero parang hindi ako agree sa'yo. kasi in our family, ang De Los Reyes talaga ay gifted with music talent. Di ba? Yun ba yun? I mean, si Daddy si Daddy, hindi naman siya yung talagang sumasama sa mga pagkanta. But Daddy can play guitar, yes, right? Because he's good. I mean, like, he's not a tone deaf, He can sing, he can, pag kumakanta, pag worship, parang ang gandang pakinggan kasi parang meron na kaming small choir sa bahay. Pag nag-worship, si Ate Cal, si Ate Amber, nagbabayo, pag sinamahan ni Brother Camacho kayo. Mas maganda rin siguro kasi sabi mo nga, pag sa choir kasi na-enhance naman talaga, basta alam mo lang, alam mo yung range kasi ng voice natin, So, ako rin naman, I'm not saying I'm good naman sa mga ganyan, I'm really good at singing, pero we enhance naman our skills and our talents. Ang isa lang talaga kasi siguro na when we lead our people to sing, talaga yung desire mo na umawit sa Panginoon, and then people will sing with you because you're happy. Sino ba naman gusto matagal yung awit lagi na A Merry Heart, pero laging malungkot. Parang kahapon pinakanta na naman, A Merry Heart. Pero talaga, malungkot talaga siya, Ate Berna, di ba? Pag kinakanta, ewan ko ba kung bakit. Kaya sabi ko, awitin natin, wag na natin kantahin yan. Kung malungkot din kayo, dapat, A Merry Heart. Dapat yung nagpapakanta, masaya din naman. Yes. A Merry Heart, pero ang lungkot, di ba? So parang wag na natin kantahin, parang it's a joke naman, kinakantang A Merry Heart, pero malungkot kayo. Sabi ko, di ba, ang pumapangit kagaya mo, kagaya ko. Tapos ngumiti lahat sila. Di ba ngumiti kayo? So bakit? Kasi you have to smile naman when you sing. Kaya yung mga awit natin sa hymnal, it is also with the, with talaga fixing to our God, masaya
talaga siyang pakinggan, di ba? Kaya gusto yung makanta, joyful, joyful, we adore thee, God. Yung pag narinig mo yung parang ganyan. So, kapag ikaw, alam mo namang hindi masyado kaganda ng boses mo, mag-practice talaga din sa, tapos hinaan mo na lang. Di ba? May sobrang lakas na parang ikaw na naririnig. Parang, grabe naman yung, may mga ganun din naman, So, okay naman yun. Pero kasi pag sa congregation, we sing together talaga na masaya yung pagkanta natin. So, doon natin nagiging blessing. Kaya sabi mo nga, it could influence talaga other people. Bakit? Kasi, sabi nga dito kayo na music can change our mood. It can change our mood from our saddest moment to the happiest moment. Depende yan sa kanta. Parang kahapon, di ba, nagbigay ka ng song. Sabi ko nga, bakit mo hinahappy yung kantang to? Kasi gagawin yung background music ni Brother Fernando doon sa magte-testimony. At siya naalala ko, ang ganda nung kanta kasi ito, di ba? Hindi ang nais ko, kundi kalooban mo, ang susundin sa paglalakbay ko. Ikaw ang pipili ng daranan ko at pasasakop sa iyo. O diba? Pag may nakarinig yan and they know the song, they will sing with you. Yes. Diba, sister? Parang pag sumabayan, ay, ganda naman kumatos. Kaya minsan pag kumakanta ako, you can feel that also other people will sing with you. And they sing it. Diba, kat sa mga, pag nasakyan ka, mga Adventist kasama mo, pag may isang kumanta yan, tutuloy-tuloy na yan. And not only that, when we sing, it is with joyful voice talaga. So, people can be influenced also with their mood. Sabi mo karaan music can change our attitude, di ba? Yes. It could make us kind. Di ba? It could help us kind. Alam mo kanta yun? It could help us kind. It's love that makes us happy. It's love that makes us happy. It is love that smooths the way. It makes us kind. It makes us kind to others every day. God is love with His little children. Alala po ba yan? Yes. God is love. We will be like Him. This love that makes us happy. This love that smooths the way. It helps us mind. It makes us kind to others every day. So that's love. So imagine, hindi mo na kailangan isabihin na, ito yung love, but you sing it. And people can sing with you and they can feel the mood of the beat of your heart. Okay. Thank you, Sister Sha. And then, punta na po tayo sa ating number 7. Sabi daw po dito, Sister Sha, how can we use our gift of music to God's glory? Ayan. So, tayo ay may mga talento na sa pag-awit. So, paano naman natin itong gagamitin para naman magkaroon ng papuri para sa ating Panginoon, which is our ultimate goal when we sing praises to the Lord. Sabi daw po dito is, cultivate our voices. Ayan, i-enhance natin. Huwag nating hayaang magasgas. Ingatan din natin ang ating mga boses, Sister Siya. Kasi nga, ito'y pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. What else? We have to learn. Si bro, kahit hindi siya magaling umawit, actually, nanonood siya ng mga voice lesson kung paano pwedeng bago-bagoy. Sabi niya, ay pag hindi mo pala abot pwede ka mag-nasal or pwedeng throat. Sabi ko, ay oo naman. Sabi ko, alam niya na yun, marunong ka kumanta. Sabi, hindi nag-aaral lang ako. Pero ibig sabihin yan, mga kapatid, kung tayo ay pupuri sa Panginoon, pag-aralan natin kung paano natin may hit yung note na hindi tayo pipiyok, paano tayo biglang bababa na hindi naman sadsad na sadsad, sister, sa lupa. Ganyan. Pinag-aaralan po natin. Kaya dapat nakikinig din po tayo ng mga singers na kung saan ay nakikita at napakikinggan natin na parang pwede itong medyo gayahin ko at medyo pareho kami ng timbre ng aming boses. Mga ganyan. Alamin natin, hindi naman yung, halimbawa, Sister Siya, favorite ko si Yolanda Innocence. Di ba kilala mo yun? Ang taas ng boses noon. Ako dati si Shane Mapa, di ba? Kilala mo si Shane Mapa? Yan medyo malaki. Oo, Alto Maso, yan. Sabi ko, yan yung mga kanta niya. Yes, iba rin ang quality ng boses ni Shane Mapa, yung ka-churchmate namin. Shout out sa'yo kung nasaan ka man nga. Kagandang babae niya. I met her parents and her mom and her sister dito sa may Baljo Church nung nag-speaker. Umatan ako dyan. Ganda pa rin niya. Maganda pa yung yung kapatid niya. I haven't met her for the nasa ibang very long time ago kasi I think she is my batchmate in Bayanan. Sobrang gandang babae. Ang ganda rin talaga ng boses. Naging visitor natin siya dito. Yes, she was a guest singer before. Pero alam niyo po ba yung kanyang paraan ng pag-awit kahit ang ganda niya,
ang ganda ng katawan talaga ng babae, pero alam niyo po, pag kumakanta siya, talaga naman yung ating papuri ay para sa Panginoon. Hindi mo pupurihin yung ganda ng mukha niya, yung ganda ng katawan niya, pero mapupuri mo talaga yung paraan ng pag-awit. Kasi yung awit niya kasi sa'yo, hindi yung pang ano eh, ang pang gaganda ng birit. awit niya. Yes, yung mga awit niya, diba, yung, ito na, Sige nga. you're the beacon of my heart, Oo you're the nga. sunlight of my day. Mga ganyan na kayo, medyo malaki. So, minsan, ini-imitate ko yung sister siya, kasi tingin ko, medyo magka-match kami. Pero kasi Yolanda Innocence, sobrang taas naman, no? Baka pumiyok ako. Hanap-hanap din tayo nagmamatch sa ating boss. Hindi yung, forget, favorite mo yung singer, yung sa Hillsong, sino nga to yung mataas yung boses? I don't normally yung watch kulot-kulot yung buhok. Anyway, something like that. So, dapat inaalam natin yung nagmamatch. Kasi sabi daw po is, cultivate our voices. And then, sabi ni Miss Ellen G. White, take note, not loud. Kasi, ano ibig sabihin ng loud? Kasi po, pag sobrang lakas, ito ay noise pollution. So, dapat may control tayo. Kaya nga, meron tayong communication, di ba? Si Brother Don, pag sobrang lakas, medyo hinaan, masyadong, kailangan po natin magkaroon ng control. Modulation. Yes. O sister siya, may dadagdag ka pa. Dun sa cultivate our voice, to. Kaya nga, sa atin, we practice talaga, sister. And of course, as what you've said, now, we should choose the song that could fit our voice. Kung medyo sintonado ka, siguro doon ka lang sa mga hymnal na hindi ganun talaga kahirap kantahin. Huwag ka nang pumilit na kumuha pa sa iba. Di ba? O kaya naman, kasi ang nangyari naman sa ating mga singers, I'm not saying naman lahat, may mga singers may mga group singers tayo, magaganda kasi yung voice nila, sobrang tataas, pero they join secular contest. Yung dahil maganda yung voice nila, masali sila, this is the voice again. Sumasali pa sa tawag ng tanghalan, di ba? Tapos magsasabi pa sila, please pray for me, sali ako sa tawag ng tanghalan. And then they will sing a song about Jerusalem. Ako titignan mo, it's not the platform where you have to sing that song. Di ba? Kasi it is about entertainment, it's about entering the world of secular world. So we should not put the Christian music in the secular world kasi people will not listen to you because your purpose of joining there is to praise God. Join the contest alone. Kaya minsan, magagaling silang kumanta. Parang hindi talaga ako na-impress sister Hindi talaga ako yung tipo ng kapatid na pumapalakpak pag ang taas ng tono. Kasi talagang sa akin, sobrang yung birit, hindi talaga siya pang church. Yung hawak ng microphone, parang pang contest, di ba? Di ba yung last night, ganyan. Talagang, mabibingi ka naman, di ba? Parang mabasagin yung iglesia. Kasi may ma-voice naman na matataas sa mga kagaya ng sa choir. Kaya pag sa choir, doon ka kinakanta yung pinakamataas na voice. Kasi nga, napapantay siya ng orchestra. At saka modulated yun, sister siya. Kasi hindi yan nila sinasapawan ng orchestra, pero it will drive and drive with the orchestra. And all choir members, kaya doon marin parang pag first soprano, hindi masakit pakinggan. Pag sa church mo kinanta solo ka, pag nabasag ang mga salamin, kasalanan natin. What I'm telling po mga kapatid is, we have to enhance our voices. Kasi, I'm not saying naman siguro sa church natin, marami na rin talaga ngayon ang sintonado. At mga kabataan, kaya dapat talaga magkaroon tayo at i-brain ng culture ng voice, pag-aaral talaga muli ng musika. Siguro given a chance, siguro kung hindi man dito, sa ibang mga iglesia, matawag tayo. And we will have this we have to help our young people and the brethren in the church to how to sing properly to the Lord. May mga yan po kasi, tapos hindi, ang pagganta po, kaya minsan, ganun pa po kayo na didisappoint ako pag ganun mga idea na parang, invite mo si ganito, ang galing kumanta niyan. Yes. Hindi, it's not hindi na parang kunin mo to sa ganito kasi she could sing for the Lord properly. Hindi, kunin mo yan, ang galing yan, ang taas ang boses niyan. Sumali pa ano sa ba to, contest ba ito? Di ba? Kaya nga pag-awit nga sabi ni Ellen G. White, not loud. It's not shouting. Kasi it is what we call noise na siya. Hindi na siya holy. Ang pagpinakinggan natin. Tapos papanak kayo, di ba? Saya-saya, one more. Parang nasa na yung kabanalan nung ating pagsamba. And always remember, we sing humbly. Diba? Dapat nga pag kumakanta tayo, hihiya tayo sa pangnoon, ito yung kakantahin ko. Diba? We pray for that song. Diba? May yung sa goodness of God. Nakakatuwa to, maraming kumakanta nito, tapos iba-iba yung range ng voice. Mas pinakinggan ko siya. Hindi naman siya ganun. Hindi naman pala siya pang concert. Ang ganda ng original noon, mellow lang. Pero yung iba talaga naman ang birit pang effect. di para,
So good! Yan, parang, boom. Ayan. So, we have to know, not loud, because God wants to hear our voice na may holiness pag ginakanta natin. And we pray that the angels sing with us. Ako po, pag kasi makakanta talaga na syempre, kaya di po ako lagi kumakanta rin kasi lagi ako nagpapakanta. Pero yung solo, gusto ko naman yan. Pero I want na na parang sa dami naman din ng mga tao may mga talents. So, they can naman kasi I know naman where to sing and when to sing. So, ayun po. And then that's really nice that when we learn how to control our voice and when we learn also how to use our voice. Kaya nga po, Sister Yan, pag lagi mo nakikinig kasi ng worldly music, nag-iiba ang timbre ng boses mo. Ganito kasi, Sister, siya, ang nagiging problema sa ating kabataan, bakit maraming suntunado? Sasagutin ko na, wala na po kasi nag-worship sa bahay ngayon. Oo. Hindi katulad ng mga panahon namin, madaling araw, may worship. Sa gabi, may worship. Ngayon, tanungin ko kayo sa mga kabataan, sino sa inyo mayroon pang regular worship at kumakanta tayo ng mga hymnal? Kaya, Sister siya, hindi sila nag-used to it. Kasi parang ganito, if you're familiar with that thing, so alam mo Hindi yan mo kantahin. Alam mo yan, anong lyrics. So, misa pa nga dito, halimbawa yung magpapadrill tayo sa song drill, bihirang-bihira sa mga kabataan ang maaalam sa mga musika. Pero natutuwa ako sa mga bata na alam nila. At dito mo matitest, sino talaga ang nag-worship pa sa tahanan. Kapag alam pa nila ang tama ang tono, pag pinaawit mo, ano yun? Saan galing yun? Kasi po mga parents, hindi rin natin sinasana yung mga anak natin na magkaroon tayo ng family worship. Kung tayo po yung magkakaroon ng family worship, masasanay po silang kumanta ng mga hymnal. So pagdating po ng Sabado, hindi bago. Paano kung lahat ng pinakikinggan puro worldly music? So pagdating ng Sabado, ano daw yun? So yung timbre ng boses na babago din. Tsaka, Sister Yes, to start to cut, sa family worship din kasi we cannot deny naman the fact that some of them are newly baptized. Or that. Pero however, kaya nga po sa atin, since gustong-gusto naman gumamit ng mga technology at ng cellphone, ang ating pong mga hymnal, may kasama pong tugtog yan. Ito po ang tamang tugtog. So, what I'm telling is, you listen to this while you're singing para po tama ang kanta sa hymnal. Kung gusto niyo pong ma-enhance ang inyong mga boses, huwag po kayong kumanta ng walang tugtog mula dito. Bakit po? Kasi ito po ang tamang beat, ang tamang range ng voice, ang tamang cut ng rhythm. So, ibig sabihin, pati yung measure. So, hindi po kayo maliligaw. Pero kung kumakanta sa bahay ng hymnal, pero hindi naman pala alam ang tono, kaya siya, nagbabago siya. Parang, pinakikinggan natin pang special number. Parang, Come thou fount of heaven. Kasi pwede siyang kantayin ng solo So, medyo mas mabagal. Pero kapag sa sa hymnal, marinig mo siya talaga yan yung beat niya. Masusundan mo siya. Medyo mataas, pero yun po ang tamang pagkanta. Kaya pag sa bahay, pag ito yung ginagamit ko, sabi lang, mataas yan. Alam na natin. Sa dulo, nagbabago pa ng range yan Di ba? Yung mag-step pa yan ng isang note. Higher. Tapos, all hail, tataas pa yan ng isa pating. Kaya pag si ate ka nagtutugtog, ginagawa niya sa akin yan. Kasi sabi ko, hindi ka nagsasabi sa akin, ako mo pala yan. So, ngingiti lang siya. May kasi abot mo naman So, ibig sabihin kasi totoo lang po, yung hymnal natin, may kasama pong mga tugtog yan. Kaya po kaya po sa church, wala po tayong pianist, Sister Berna. Absent ng mga pianist. Ang ating pong susundang kanta talaga ay yung hymnal. Kaya si Brother Don magda-download yan ng hymnal na may tugtog. Diba? O Brother Don, magda-download ka kasi wala ng hymnal na may tugtog. Kasi yun ang sasabihin talaga ng mga chorister natin at ng congregation para tama. Kasi minsan sa mga pianist natin, syempre sinasabayan tayo para tayo mawindang. Pero ang totoo talagang inaawit natin, mga kapatid, sa tahanan, i-practice nyo po ang hymnal sa hymnal ng inyong phone na tugtugin nyo po ang tamang tugtog niyan. At hindi po kayo mawawala. Ibig sabihin, we practice also, sabi nga rito Ate Yen, we have to sing with clear intonation, correct pronunciation, and distinct utterance. Ibig sabihin, maliwanag, klaro, hindi kinakain ang words. Kasi may mga singer na hindi mo maintindihan ano sabi niya. Di ba? Hindi mo maintindihan yung mga lyrics, yung words na sinasabi niya. Dapat po, it should be clearly pronounced, clearly also with the correct enunciation, utterance, and intonation. Imagine mo, di ba may intonation pala to Sister Yen, Kanta na. Pag sinabi intonation, kasi merong taas, baba. Di ba? Ng tunog. Paano ba ito? May kantang taas, baba.
Ma-intonation, diba? Welcome, welcome, how do you do? May mga ganun ba ito? So, dapat pala alam natin, no, at dapat na iintindihan ng mga miyembro o kahit ikaw mismo ang bawat syllables ng inaawit mo. Yung pronunciation, di ba? May makantang may makanta kasi na na minsan mali yung pronounce natin. Na minsan parang daw yung sinabi niya, nangingiti na lang yung mga congregation, no? So, kailangan pala tama. Ibig sabihin talaga, Sister Ye, practice makes the song perfect. Okay, so dagdagan natin yan, Sister Siya. Sabi nga, with clear intonation, correct pronunciation. Minsan po kasi may mga umaawit na, di ba, bago. Pero hindi naman natin naiintindihan yung content ng inaawit. Para ano kaya ang meaning noon? So, dapat po, tuwing aawit tayo, dapat nararamdaman ng ating mga tagapakinig na maliwanag yung mensahe ng ating awit. Kasi minsan, nasasapawan lang siya ng taas ng tono, Sister Siya. Parang, ay, mataas, okay na yan. Pero yung message ng awit, hindi natin masyadong napakikinggan. Isa pa po yung Sister Siya, ano ba yung awit natin sa pag natatapos ng ating worship? Ano nga yun? Yung huli, yung panghuli. Signs of the Ends. Yan, Signs of the Ends. Yan, may mga nag-wrong grammar tayo sa huli. Ano yung huli niyan? Soon Jesus will return. Tapos He will bring to an end all sin and yung huli niyan, come again. Wala pong S yung... Wala, kasi command yun eh. Actually po, kasi ang pattern po niyan, kung sa grammar natin tingnan, is SVOOC. Pag sinabi SVOOC, pag may verb tayo, I make him cry. Hindi pwedeng I make him cry. Dapat po naka-base form. Pero minsan, may mga kapatid tayong kinakanta, dinadagdagan natin ng S. Oo, kasi akala nila mali siya. Hindi po siya mali. Ang pattern po niyan is subject, verb, object, complement na dapat po talagang wala. Parang let it go. Alam niyo, let it go. Hindi naman let it goes. Nakarinig na po ba kayo? Let it goes. Yes. So, dapat po talaga naka-base form lang yan. Wala pong S. So, ayan po ha, dagdag kaalaman sa mga awit sa Sabado. Gusto po ng Panginoon, pag tayo umaawit ay tama. Ano sabi ni Ms. Ellen G. White? Clear intonation, correct pronunciation, and distinct utterance. Pag nagkamali ka with S, hindi na distinct. Ay, hindi to naturuan sa church. Di ba po? Una pong nakakahiya ang paglilingkod. Yan, Jesus will, ayun, kasi will. Pero yung dulo parang, yung SVOC, wala po talagang S yun. That's also like example, like sabi yan, Sir Yen, yung mga command kasi yan, parang let it go, ganyan, di ba? You made me cry. She made me cry. Hindi pwedeng she makes me cry. She makes me cry, ganyan, hindi. So, there are some rules for that, no? So, akala nyo lang po mali. Pero actually, you have to understand that it is also created correctly ng ating pong mga composer. Kahit po, actually, since music naman talaga yung sisay mali man yan ang grammar. Informal kasi. Wala tayong karapatang baguhin kasi that is what we call literature. Awit yan It's a poetry. So, hindi siya pwedeng baguhin. Ano po. So, yun nga lang, syempre sa atin, this also, sabi nga ni Sir Ye, karagdagang kaalaman. Para wag yun ang dagdagan ng S. Baka kasi, lagyan yung ba, diba? Comes again. So, napakalaga po yung pare-paro yung sinasabi natin, no? Diba? Pare-paro yung dulo, pare-paro yung mga kinakanta natin. So, ibig sabihin, we have harmony and unity when we sing for the Lord. Diba? Kaya gusto yung kantang yan, diba? Jesus will come again. Tapos, diba, yung kanta na parang, yung sasabi yung, are you telling others, Jesus love, Jesus says, are you? Diba? Parang, ano yun it is a proclamation kasi na, this is what you have to say. Are you telling others, diba? Are you telling others, Jesus loves, Jesus says, are you reading, diba? By His grace, my friend, let us offer to the end. Yan, tama yan. Till we see Jesus come again. Till we see Him come again. So, ano yung po yan, SVOOC, kaya dapat hindi talaga yan. See Him come again. Kasi come again, di ba po? Okay. See Him come okay, so ngayon po mga kapatid, mga taga-subay, we don't have enough time to dumaan na po tayo sa ating time na kung saan Brother Fernando. Kamusta naman, Brother Fernando? Kamusta? Darating ba ang ating guest ngayon? Kasi na-announce ko kanina. Darating ang ating guest?
Ayan, so wag po kayong... Kantang yan eh, di ba? Yes. Jesus will come again. Parating na siya. Darating Actually, din siya. itong kanta na kinuha ni Brother Fernando dun sa tinatanong ko kahapon ay kinanta ni Pastor Lagunera. Yun ang kanyang nilagay sa background na journey po ni Brother Denmar. Kaya nagpapasalamat po. Shout out po kay Pastor Romy Lagunera na kung saan Pastor, kinanta niya po itong awit na ito no, sa paglalakbay. Sa ko. paglalakbay ko. Yan, napakaganda May po ng English ito meaning. eh. Meron ba? Gusto mo Kantahin ko rin mo nga. Sa English? Wala akong copy. Di ba Okay, so wala na po tayong enough time. So ngayong hapon, pupunta mo muna tayo sa ating mga live comments. Sister siya, may babatiin ka ba? Si bago Brother ko? Jasper, Yes. I am Brother Jasper ko sa iyo, kapatid, makinig ka dyan. Ayan, kaya sa makipagdadala ka sa mga Arabo. Ay, may question si Brother Jasper. Sasagutin ba natin? Sige. Oo, isang Sabi meron ni pa naman. Brother... Ayan, si Kirma muna, no? Since wala pa naman yung guest speaker, mag-overtime tayo ng kahit konti. Sabi ni Miss Kirma, wow, sana all may gandang voices. Ay, thank you po. Sabi ko kay Sister Kirma, kakantahan ko siya minsan. Kasi napaka-avid fan naman talaga. Ito pong question ni Miss Kirma. Ask ko lang po yung mga SDA po na umaawit sa church tapos kumakanta din pag hindi sabat sa ibang okasyon or may banda po na kumakanta at may sumasayaw. Pero mga active naman sa church at ano pa to, mga active naman sa church, may grupo po ako na nakita ng mga SDA pag Marami. Sabado kumakanta po, but if sa ibang okasyon po may mga alahas na May suot bayad kasi yan. na iba na ang kanta, okay lang ba yan Ayan. sa atin? Ayan, Sige, sagutin Sister Sha. natin, no? Sige. Actually, when it comes to the standard of music, that's why singing for the Lord is not singing for the world. Singing for the Lord is not singing for the world, for yung para sa kanila sa libutan, ano po. Ito po yung naging, yung nga po yung sabi namin kanina, marami po sa ating mga groups, marami magagaling na singers talaga sa ng Adventist, and they led themselves into singing outside because malaki ang pera, Sister Ye. Yes. Talagang money matters. So minsan, kahit nasa ministry sila, pero kapag ang pera ang pumasok, kasi sabi nga, di ba sabi po namin nakaraan, music can be a curse and can be a blessing. So pag magandang boses mo, kasi marami rin po kami nakilala din naman na magagaling na singer. Pero ngayon nasa band na. Nasa mga banda talaga, Sister Ye. At nakakalungkot kasi nagiging katitisuran din naman ng mga mahina nating kapatid. Basta totoo lang po, ang musika po, ang pag-awit natin, hindi dapat pang business. Kasi music, sabi nga, it's a gift from God. So ibig sabihin, hindi lahat ng tao may binayaan magandang boses. Kaya po dapat, kat ang anong ganda ng boss natin, kaya mahirap yung sasabi, ang galing mo, sister. Kasi pag sasabi lagi nila, merong self-appreciation, Yes. akala nila yung talento nila ay mula talaga sa kanila. Pero alam niyo po ba, yung mga singer na to, na nasa ibang grupo sa labas, sila rin po ay nagkahiwa-hiwalay kasi nagkakaselosan, nagkakaselosan sa bayaran, yung mas maraming napipraise, mas magaling sa kanya, nagkakaroon sila ng mga misunderstanding kasi there will be comparison. Kaya ang gagawin pa na iba, maghiwa-hiwalay muna tayo, doon ka sumali sa kabilang barangay, ako dito. Ganyan. So, nangyayari, yung talentong meron tayo, ginawa ng parang business, and that is curse, hindi po dapat natin minimix ito. Kaya po ang pag-awit natin, pag magandang boss natin, ay example ka rin po yung mga anak ko, no? Kasi ayaw natin maging katitisuran. Maraming grupo kat mo yung makilala natin, yung maliliit silang mga singer ng bata pa. Ngayon siya, sa banda na sila, di ba? Tapos nakakayas, sabi nga po natin kanina, when we sing, it praises God. However, kapag tayo kumakanta na sa labas, akala natin, pag simba natin, pag kumanta tayo, pinupuri pa rin natin ang Panginoon. Hindi lahat ng kumakanta sa pagkanta natin ay napupuri ang Panginoon. Tandaan natin yan. God sees our hearts, the desire of our heart, the purpose of our heart. So, we cannot judge these people, no? We're not saying that we judge them. Only God can. Kaya sasabi lang po natin sa mga kabataan natin, sa Ma'am Kirma, kailangan talaga we should be distinguished. We should be peculiar. Dapat talaga kung magaling. Kasi ako kung pwede naman, parang sila Ate Cal, Ate Amber po yan, one time, sa mga medyo bata pa, we went to Maxes dyan sa may salit. Di ba may malit sila dyan kantahan. Naging katuwaan kasi parang birthday ni Daddy. Na-invite silang kumanta doon. Parang And kumanta rin ako the people were very happy. Tapos kinausap sila nung manager. Sabi ko, siya marito every weekend, mag-jamming. Oo, ganyan, jamming daw. Tapos tanong ko si Ate Cal, si Amber, sabi ko, ayoko, sabi ko, hindi rin po ma'am. Hindi rin talaga kami kasi nga may mga opportunity na pwede naman talaga kasi jamming lang, pero
alam mo, that's a worldly. Talaga yung bait ng kaaway because of money. Tapos meron din po kami may kilala po kasi mga mga banda talaga. Sabi niya, sama ko si Kyle, extra man din po, 5,000 pag isang gabi. Saan ka kukuha ng 5,000 sa isang gabi pag sa banda? So, di ba malaking pera talaga yung kaaway, kukunin niya yung magagaling na boses. So, kasi alam niya, maraming taong papalakpak, pero that's a very entertainment for the world. Pero ang tanong, ang boses po natin, sabi nga, we cannot serve two master. Kasi yung isa, kapag tayo po yung sumali sa mga ganyang banda, at nakita tayo ng mga Adventist na kapatid, natitisod sila. So, nagiging katitisuran tayo. Kat ano pong ganda ng boses ninyo, kaya po ako pag alam kong kumakanta sa labas ng mga band, o hindi ko po ini-invite kumanta. Hindi naman dahil ayoko, pero parang hindi kasi, hindi appropriate. Sana yung talaga nagbalik loob na hindi na ako kakanta sa labas. Iniwan ko na yan, sister. Ganyan. Tapos kaya pag kumakanta sa church, iba yung timbre. Yes. Iba na yung hawak ng microphone, iba na yung timbre ng boses. Hindi na yung pang sarili na. Kasi nga, may pataasan, pagalingan na sila sa labas. Kasi nga, pera ang sukatan ng ng kayamanan sa labas. Sabi ko nga po, di ba nakaraan, yung isa pong tumutugtog kay Kanye West na isang singer, ay isa pong Adventist yun na kabataan. Isa po siyang napagaling na pianist sa loob ng church natin. Pero sister, bakit siya nakuha sa labas? Kasi ang laki ng binigyan ng pera sa kanya. Para lang kumantas sa kanya at tumugtog sa kanya at mag-compose ng kanta niya. So that's the danger of the devil, alluring music, no? Ang kaaway kasi, ang gusto niya, maalis talaga tayo sa church. Dahil pag magandang boses mo. Di ba? Kaya hindi po natin sabi ng kapatid, pag sabi, ang gandang boses mo, dapat mo praise the Lord because God has given me this talent. Hindi parang, no, it's not me. Talaga ba? Sige, gusto ko dyan sumali. So, yun po. So, Sister Kirma, kalungkot man, pero kaya nga po, dapat we train our children, our young people in the church, so they can distinguish, yung para sa Panginoon at hindi natin ginagawa na kasang laro ang boss. Kasi pag nawala ang boss po natin, hindi na po niya ito ibabalik muli. Okay, thank you. Actually, shoutout ako kay Daddy. Actually, nung bata pa talaga si Kyle kasi she could sing very well. Marami po akong naririnig kahit sa Dasma, dito sa ating church na pasalihin mo yan ng Little Miss Philippines kasi ang talino ni Kyle, ang cute, magaling kumanta, ang cute-cute sumayaw ng mga cute songs, ganyan. Alam niyo po, sabi ng daddy ko, hindi yan sasali si Kyle kasi nakalaan lang siya sa paglilingkod sa Panginoon. Yan ang natatandaan ko kay daddy. Ang katwiran ni daddy, hindi natin kailangan ng maraming pera dito sa sanlibutan. Ang mahalaga, naglilingkod tayo sa ating Panginoon. Kaya until now, di ba, si Kyle naman dinidedicate niya ang kanyang talent para sa Panginoon. Kung tayong mga magulang ay gumagabay sa ating mga kabataan, I don't think na maliligaw sila. Kaso minsan, sister, siya, yung mga parents mismo, talaga, tara, punta tayo sa bar. May mga kakilala po akong singers na po sa bar. Kaganda pa naman po sana ng boss. Kagandang bata. Kasi naman, alam natin na pag maganda ang panlabas, diba sister siya, at maganda ang boses, talaga namang ina-in talaga yan sa labas. Kasi makakahikayat ng mga aatins. Kasi nga, sabi ni sister siya, it's just a business. Pero tandaan natin, ang ating mga talento ay hindi pang negosyo. Ito po ay panglangit. Yan po ang laging ikikintal natin sa ating mga puso't isipan, lalo na po sa mga magulang. Lalo kung underage ang inyong mga anak, gabayan po natin sila na mais. Ayan, tonto kay Jasper kasi sinabi niya, till we see our Savior. Tama itong sentence, pare. Thank you, Jasper. Happy na alala mo sa till we see our Savior come. So we have see Him come. Tama kasi yung mga senses verb like watch, see, hear. Like I hear Him cry. Or wala pong I hear Him cry like that. So thank you, Brother Jasper. Tama po. SVOOC po ang pattern na ito. At dapat po laging sinasabi till we see our Savior come again. Kasi dapat po naka-base form. Yan. Thank you, Sister Brother Jasper, sa yung magandang comment. Ay, si Daddy, pwede kumanta ng My Way. Actually, may napanood akong vlog nito, sister, siya na marami doon nagpakamatay sa Pilipinas or pinatay kasi daw kinanta yung My Way. Kasi nga, daddy, ang pronunciation ata ang may diferensya. Dapat daw kasi My Way. Binangga, My Way. Di pinatay na pawi. Kaya dapat daw, pagkakanta tayo, gandahan natin kasi alam niyo po, pag pangit ang pag-awit natin, kahit sa mga inuman, nagagalit, lalo pa po ang Panginoon. Kaya, nagiging curse po yan sa atin kapag hindi maganda
maganda ang pag-awit. Kung sa panlabas, alam nating sintonado, lalong-lalo na si Satanas, di ba? Alam na alam niya kasi leader tawan siya na. Siya ng tawan, no? Nabayan ako, mga sintonado, paturo kayo sa akin, turuan kayo ng rock music. Ayan. Kaya marami na i-indulge sa music atin. kasi kahit sintonado ka, wala silang pakialam kasi rock-rock ka na. Okay. So ano pa po, may question pa po ba? Ayan, sabi ni Brother Jasper. Question, dapat po ba pinifilter yung song, especially may background na drums? Or something, tapos gagamitin po sa divine? Or sa mga special numbers? Thank you po and more power. Ayan, Sister Sha. Pwede ba tayo sa divine na dahil may drum siya, so ang gagawin, filter na lang para hindi masyadong marinig yung drums. Tama po ba ito? Appropriate po ba sa dapat church? talaga, hindi lang sa divine, no? In every program that we have in our church, we must discourage to use talaga any background music. The instrument that we will be using will only be piano and guitar. Ano po yan? Wala po dapat touch of electric guitar and touch of ano pa ba yung isa? Drums. Yan. Kasi iba talaga, kayo po yung kumanta dun sa amin kahapon, umiintak talaga. So, sino po ba music leader nyo dito? Napatanaw sa katabi ko, sabi niya, andyan. So, sige, mamaya kakausapin ko na lang siya. Hindi ko talaga matiis. Kaya po sa atin, ako po, bago sila kumanta, sabi ko talaga, sister, ayoko po na may background ng electric guitar tsaka drums ang inyo pong kanta. Kung gagamitin nyo po na instrument nyo ay may, yung background nyo po ay may ganyan, maaari po bang na lang kayo a cappella? O kaya magpatugtog na lang kayo ng piano? Yun po. Kaya naman, sa hymnal na lang kayo kumuha ng kanta. Para po mas kasi, sabi nga natin, it is alluring, no? Kasi nagiging kasanayan na natin kasi pag may drum, saka feeling natin nasa concert tayo. Wala namang problema, Sister Sha, kung mag-drum tayo, basta't may gera. Pampalakas na loob, mag-drum tayo. Bakit nasa labas hindi naman pang-rock yun eh. Yes, nasa labas tayo. Kaya po dapat ang mga instruments, alam natin saan ba ito ginagamit? Panglooban ng church o panglabas? Pag may gera ba? Pag mayroon ba tayong mga mga sports? Yes, walang problema. Pero pag nasa inside the church, it should be properly. Ito po ay dapat holy kasi po tayo maliit lang po ang ating ang space. So pagka sobrang lakas, ito po ay nagki-create po ng noise. Tandaan po natin ang noise ay isa pong pollution. Ayan, so Sister Sha, may tanong pa ba? Wala na ata ako nakikita. So magsha-shoutout lang po tayo sa ating mga taga-subaybay. Ayan, tuwang-tuwa ako at nakita ko po ang aming master guy na si Miss Melly Bagtas, taga-NPUC. Shoutout sa'yo, Sister. Hello po, kamusta kayo dyan? And then, ayan po, nag-PM din po ang Hope Channel Dasmariñas. Good afternoon po, currently monitoring. What does it mean monitoring? Your program po and being live in our... Thank you for monitoring us. We're also keep monitoring you too. Sabi si monitoring, partner something like we're checking if you have... Thank you for checking on us. At least po meron kami mga live viewers. May magkako-comment, may bibigay ng suggestion. Sana po mag-monitor din po kayo. Damihan nyo pa po, okay? And then, wala na po ba tayong na-miss? So, batiin lang po natin Sister Grace Cleopas. She's watching. So, thank you, Sister Grace. Si Mami Ruth Tobias din pala. Yes. Ayun, na-miss natin. Si Ate Weng, syempre, nasa ibang bansa. Tulog-tungo yun dyan si Ate Bot. Malamig-lamig. Si Ate Bot na sobrang daming snow. Sana kahit let it snow lang sa Pilipinas, gusto ko yan eh. Ay, wala ang snow, no? So, ganun din po sa mga kapatid natin na na patuloy na sumusubaybay. Nasaan man po kayo, sa dako ng buong mundo, ayan, kayo po ay pagpalain ng Panginoon sa hapong ito. Okay, thank you, Sister Sha. So ngayong hapon po, we don't have enough time. Kaya naman sa ating closing remarks ni Sister Sha ay bibigyan natin ng payong ating mga kabataan kung paano po ba dapat gamitin ang musika, lalong-lalo na po sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Ayan, sabi nga po sa atin palagi, paalala sa atin na kung saan, sabi sa isang po natin sa Bible na we should not conform to the world, Sister Diba? But be transformed by renewing of our mind, then you will be able to test and approve that God's will is His good, pleasing, and perfect will. So it means that we should not conform. Gaano man kalaki ang mga perang ito na binibigay sa atin, kung maganda yung kumanta, offer sa atin ng salibutan, we always have to do the pattern of the Lord. And His pattern is we have to praise God through our voices and our singing. So always remember that we always put God first and let us ask God for His guidance to give us good voice, diba? So we can also sing joyfully to our God. Ayan po.
So, ganun po sa ating pagtatapos sa Ye. Bago ka mag-closing prayer, may pa-request po si Sister Kirma. Isama natin sa panalangin ang kanya pong kapatid na nasa ospital. So, isama mo, Sister, siya sa prayer, ang kapatid ni Miss Kirma Karyoko. And then, shout out daw po, sabi ni Ma'am Meli Bagtas, hello mga madam. Okay, so good afternoon. So, wag po kayong alis after po ng closing prayer ni Sister. Siya ay susunod po ang ating programa ayon sa kasulatan, Gabay sa Katotohanan. So, Sister siya. Tayo po lahat ay manalangin ang mapagpala namin, Ama. Sa langit, tunay nga po, Ama, na kami pinagpapasalamat sa hapong ito sa biyaya at karunungan na ipong pinagkaloob sa magandang internet connection. Ganito po sa mga kapatid na patuloy po, Ama, na nakikinig upang matuto kami, Ama, na paano magbigay ng papuri, ng pasalamat, Ama, na mula sa aming mga puso upang mapuri ka, Ama, sa inyo pong banal na kaluwalhatian. Maraming salamat, Ama, sa inyo pong patuloy na paggabay. At ganito po, Ama, sa hapong ito ay panadalangin na patuloy niyo po ingatan na po mga kapatid. Nasaan man sila ngayon? Sa hapong ito, ganito po, Ama, ang kapatid ni Sir Kirma na kung saan nasa hospital. Kayo po nakalamaman ng kanyang kondisyon. At tayo po pinapanalangin, Ama, yung pong patuloy na paggabay sa kanya. Hipuin siya, Ama, na yung dakilang kamay. Ganito po, Ama, gamot, ang mga doktor, Ama, ay bigyan din niyo, Ama, ng karunungan upang siya ay ma-assess ng tama. At ganito po ay makaalabas, Ama, sa kanya pong sa hospital na ligtas anumang kasakang. Ganito po, Ama, bigyan din ng financial na tulong ang kanyang buong sambayanan upang sila, Ama, ay makapaglingkod din naman sa inyo pong mga ministry. Nawa, Ama, sa hapong ito patnubayan niyo po kami sa inyong pag-iwaiwalay at nawa, Ama, muli sa sunod na mga pagkakataon kami ang may pagsamasamahin muli upang kami ang may magbigay ng papuri sa ipong dakilang pangalan. Aming niling sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang tahanan sa mundong ibabaw, sa gabay ng Diyos siya ay tumatanglaw. Masayang pamilya, Diyos ang pag-asa, ang salita niya ang gabay nila.